dapat yung orasyon na pampatanggal ng ano. Kasi di ko alam kung tao ba yung may gawa or engkanto. Yun, sinabi ko na yun, binigyan ko na kayo ng clue. Kung tao man, iba yung ginagamit ko dyan. Sumbalik agad dyan, papatayin natin agad dyan kung sinong gumawa. Kung engkanto, hindi natin kasi alam kung anong dahilan ng engkanto. Kailangan pa natin kausapin yan sa pamamagitan ng spiritual. Kasi mahirap pumatay ng engkanto dahil sila ay pangalawang Diyos sa ating mundo. Alam niyo kung bakit? Sila po ay mga dating anghel yan. Papaliwanag ko sa inyo para maintindihan niyo. Sila ay gawa ng Panginoon, sila ay gawa ng Diyos na mga anghel dati. Yun nga lang, ito ay nababasa ko lang sa Biblia. Itong sinasabi ko po sa inyo ay katotohanan to. Bakit ko tinawag na segunda Diyos o pangalawang Panginoon? So, mapagpalang araw po sa lahat. So yan, nais ko lang pong sabihin po sa inyo na until now ay sinusundan po natin si Kuya Bads, no? At iintindihin lang po muna natin yung sitwasyon niya tol, dahil binabantayan ko lang po yung galaw niya at binabasa ko pa kung ano nangyari sa kanya. So, wag niyo pong iba si Kuya Bads na pinagbabaril niya tayo dahil po ay ang kanyang espiritu o ang kanyang pag-uutak ay parang may nakaalintala o na-hypnotize kumbaga. Pero hindi pa totally ako sigurado. Yun nga, hindi pa muna natin biglain na lapitan natin siya. Hindi ko siya pwede gamitan ng orasyon na pampagapos. Tigal po kasi masasaktan yung katawan niya. So ang gagawin ko, at sana po ay maintindihan po ninyo na may sarili po akong plano upang siya ay mabawi, ibalik sa dating siya. Parang inaaral ko pa kung paano ko gagawin, kung ano ang dapat kong gawin, kung ano yung orasyon na dapat kong gamitin sa kanya. Kaya ako po ay nakikiusap po sa inyo na wag niyo po husgahan po siya dahil siya, ang kanyang sarili ay nagamit. So, inaaral ko pa tol, kaya until now, yan kung makikita niyo po tol, andun lang po siya sa unahan tol. Dumistansya lang po muna ako konti dahil para hindi siya ma-stress o paang hindi siya ma-trigger, no? At para na rin po sa kaligtasan natin. Pero huwag po kayong mag-alala dahil ako ay nangangako sa inyo na hindi ko pababayaan si Kuya Bads. So sa lahat ng mga nagsasabi na bakit hindi ko tinulungan, ako ay humihingi sa inyo ng kunting kahilingan na tingnan nyo po yung mga previous video ko po na nai-upload. Okay? So okay lang po, opinion nyo po yan, at sana po ako po ay inyong maintindihan dahil hindi po basta-basta ang mga ganitong senaryo tol. Kasi kung pipilitin ko yan, kung pugson kumbaga ba, kung i-hot pursuit ko siya, baka may mangyari sa kanya o baka may mangyari sa akin. 'Di ba? Nakikita nyo naman ni isang palatandaan na makikilala niya tayo, hindi niya magawa, 'di ba? Tinanggal ko na nga yung nilagay kong mga sa mukha ko para kahit papaano ay makilala niya tayo. So kung nakikita niyo ba, naglalagay ko ng uling sa mukha ko, pamamaraan ko yon. Alam niyo kung bakit? Pag nasa masukal ako o maglalakad ako ng dilim, hindi tayo niya makita. Hindi tayo makita ng kalaban. So kanina tinanggal ko na, naghilamos ako, nakita ko na may sapa at nilabhan ko po yung damit niya na nasa bag niya. Ang bag niya po ay andito sa bag ko, pinasok ko dito. So di ko alam kung ano nangyari sa kanya, bakit nahiwalay yung bag niya. So siguro ay naagaw ng bandido na kumuha sa kanya o dumakip sa kanya at siya ay nakatakas. Pero yun nga ay parang kinuha yata lahat ng pagkain sa bag niya at siya ay hindi pinakain
o kung basta di ako sure ha, kasi wala naman ako sa kaganapan doon na paghuli sa kanya at wala naman tayo doon para malaman. Itong akin, opinion ko lang to at isip-isip, kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti, tinitingnan ko yung kalagayan niya, kung ano yung mga dapat nating gawin na para siya ay maibalik sa dati. So kanina hindi ko binidyo dahil nag-charge po ako sa power bank ko. So kaya nga nagdadasal na naman ako kanina na sana ay makonbinsi ko na siya, dahil 2 bars na lang yung ano ko, yung power bank ko, at huling power bank na nasira na. Tapos ano pa, parang tandugunon ako ang charger, guba masiguro, guba na ni ako ang sa chargeranan gyud. So kahit papano tol, yung cellphone natin nakaka-survive pa rin at nakikisama pa rin sa atin. Pinaliparan ko na din po si Kuya Bads ng dasal kanina, kontra bakod, kontra hypnotize, paunti-unti ba. Kaya nga inaabang-abangan ko siya tol na matulog. Iba na siya ngayon tol, dahil parang alerto siya, pero parang ayaw niya sa mga tao. Wala siyang nakikilala, pero yung mga bandido pinapatay niya. Kumbaga nilalabanan niya yung ano ba, yung demonyo sa utak na gumugulo sa utak niya. Pero parang yung pag-iisip niya lumalaban, kasi nga matindi yan si Kuya Bads, may anting-anting yan. Yun nga lang, di natin alam kung sino yung nakapuro sa kanya. Di ko alam kung sinong demonyong nakapasok sa utak niya. Utak yun eh. Alam nyo yung hypnotize, iihipan ka ng napakalakas na pangdemonyong orasyon. Pag yun tumama sa utak mo, pag yun hindi mo na agapan agad, sigurado mental yung pag kinalalabasan mo. Kung hindi ka man muna ma-mental, mamamatay ka. Alam mo kung bakit? May hangganan yan. Yung utak mo, pagkakainin na yan, mabubuang ka, gagawa ka na ng kademonyuhan sa kapwa-tao mo. Papatay ka na. Ang napakasakit niyan, lalong-lalo na pag pamilya mo ay papatayin mo na din, delikado na yan. Kaya ako ay nakikiusap sa inyo na antayin nyo lang po yung magiging buo yung plano ko, at malaman ko kung ano yung dapat kong gawin. Kasi kung tulad nga ng sinabi ko kanina, kung bibiglain ko yan, baka magkamali ako dahil sa pagiging hot ko, pagiging agresibo ko, may buhay na mawawala. Kung hindi buhay ko, buhay niya. So yun yung iniiwasan natin. No, ito po ay paliwanag ko lang po muna ha. So huwag kayong mag-alala tol, dahil nakita ko siya kanina na pumasok siya sa parang nagpapahinga. Sa mga ganyan ba? Nagpapahinga sa mga... Kanina pa kami kanina pa ako sunod tol. May mga kalaban pa kami na na-encounter. Makikita nyo ha. Ito ha. Kwento ko sa inyo. Ang nangyari kanina tol, nag-try akong kinausap naman siya. Yun nga, sobrang ng mukha niya, parang galit na galit ba. Pero nung may dumating na kalaban, binaril niya. So hindi niya natamaan, binaril ko. Hindi ko rin natamaan, kaya parang hinabol namin kasi ang bilis ng galaw. Hanggang sa mapatay namin dalawa. Magkatabi kami kanina, promise yan. Hindi niya ako sinaktan. Parang gusto niya akong lapitan, pero may humahadlang sa kanya. Gusto niya akong kausapin, pero hindi niya magawa. Kaya habang binabasa ko yung katawan niya with the body language, totoo yan. Tiyatawa na sa tawa yun, no? Pawis na pawis pa ako, dahil nagpapasalamat din ako dahil nagpahinga din siya. So bago ako nag-video dito para maka-focus ako, tiningnan ko muna, binantayan ko muna siya ng 20 minutes bago, mula nung dumating kami at nagpahinga siya. So hindi ba natin pipilitin tol. Antay-antay lang po kayo kasi
diskarte ko to. Pero maraming salamat po sa mga suggest po ninyo, sa mga comment niyo. Kaya antabayanan niyo po yung video. Kung meron kayong maisa-suggest, kung meron kayong, kung naranasan itong mga ganitong sitwasyon, ganitong senaryo, ganitong mga pangyayari, kung kayo po ay expert nito, i-comment down below sa video na to. I-share po itong video tol para matulungan natin si Kuya Bads tol. So dahil po sa isang comment ninyo, nagbabasa ako ng comment. Hindi lang ako nagre-reply dahil sobrang dami po ninyo. Ang importante dyan, nabasa ko yung comment ninyo. Minsan nga may like ko, minsan hindi. Dahil yung pagbabasa natin ng comment tol, yun yung pahinga ko. Yun yung may signal. Parang sumilip lang ako ba. At nagpapasalamat nga pala ako sa walang sawa yung suporta tol ha. At ito po ay paliwanag ko po sa inyo about sa diskarte ko kung paano ko ililigtas si Kuya Bads ng hindi man lang masusugatan, hindi masasaktan sa pamamagitan ng orasyon o hindi humantong sa pisikalan. Lahat po ginagawa ko po. Huwag po kayong mag-alala tol dahil isa na ako sa hindi papayag na mawala si Kuya Bads o matuluyan na mabuang. Huwag po kayong mag-alala dahil kagabi pa ako nagpapalipad ng orasyon sa mismong katawan niya. Parang pakunti-kunti binabara ko na yung yung orasyon na bumabalo sa utak niya. Ito lang masasabi ko sa inyo. Sigurado akong orasyon yung bumabalot sa utak ni Kuya Bads. Yung espiritu niya tinanggal. Tapos pinapasukan ng demonyong espiritu. Alam niyo yung yung utak, babalutin ka ng kademonyuhan. Siyempre nakabalot ka, wala. Pero bilib na bilib ako na pagka-hypnotize ni Kuya Bads. Dahil kumbaga may kunting basta lumalaban siya tol. Hindi ko masabi ng dahil hindi ako expert sa ganyan. Ako ay may kaunting kaalaman lang pero hindi talaga ako totally expert. So hindi ako perfecto. Kaya mag-alalahan doon lang po si Kuya Bads tol. Dumaan niya naman dito. Pakinggan mo natin saglit. So tulad ng sinabi ko po sa inyo, ako ay hindi expert. Hindi ako dalubhasa sa mga ganyang senaryo pero may kunting kaalaman lang ako. So hindi ko po inaako na expert ako dyan. No? Ako ay may kunting kaalaman at nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal. Ay si Kuya Bads pala. Ay hindi. Bandito tumaan. Tumaan naman dito. So sana hindi yun marinig ni Kuya Bads no, dahil baka puntahan niya naman. Pero huwag kayo mag-alala tol. Pinapangako ko sa inyo hindi ko pababayaan si Kuya Bads. Susundan ko siya kahit anong mangyari. May tinapay pa ako dito tol. Binigay ko sa kanya yung isa. Tinanggap niya naman yung kanina. Pero yun nga, sabay takbo siya. Ayan yun. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang labanan ni Kuya Bads ang napakasakit o napakamasamang nangyari sa kanya, napakabait na nangyari sa kanya. Kaya ako ay humingi sa inyo ng isang dasal para kay Kuya Bads at sa lahat ng mga kasamahan namin na nagpupursige
o nagtitiis sa anumang pagsubok upang makamit natin ang tagumpay. So yan lang po yung tanging hinihiling ko sa inyo, at syempre yung panonood nyo po para hindi nyo ma-miss, wala kayong makaligtaan na video. Antabayanan nyo po, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Sa mga bago dyan na ito ay dumaan man sa inyong sa inyong YouTube channel, paki-subscribe din, paki-click yung notification bell, yung kampana ba, tapos ilagay mo sa all para wala kayong video na ma-miss, at kada upload ko ay magno-notify sa mga cellphone ninyo. Yan, pa-share po ng video. Naintindihan ko naman yung iba, dahil yung mga nagtatanong o nagsasabi na bakit hindi mo tinulungan. Kaya ginawa ko tong video na to. Actually hindi na sana ako magbibideo tol, dahil focus away Kuya Buds. Pero sa ngayon ay nakapokus naman tayo, at meron tayong dahilan at meron tayong time na makapag-video dahil nagpapahinga siya sa unahan. Kaya gustuin ko man siyang ipakita sa inyo ngayon. Iniiwasan ko lang para hindi muna magulo yung utak niya, dahil mismong sariling katawan, sariling espiritu niya, sariling utak niya ay nilalabanan yung bumabalot na kademonyuhan sa utak niya. So parang yan parang sipon na imbis na tumulo dito sa ilong, ipaakyat sa utak. Ganon yun. So itong utak ni Buds, hindi siya ang nagdadala ngayon. Kaya ko nga sinusundan lang muna at inaaral yung dapat kong gawin na orasyon, dahil ang panlaban ko sa mga orasyon dyan tol, sobrang sakit. Matatanggal yung niya, matatanggal yung bumabalot sa niya, pero yun nga, kailangan ko para hindi, kahit hindi siya ngayon yung nasa katawan niya, ayaw kong masaktan yung kaibigan natin, yung kasamahan natin. Kaya kung mabuo ko na yung plano ko at 100% na alam ko na talaga yung dapat kong gawin na orasyon, yun na yung ibabato ko sa kanya. Yun na yung gagawin ko 3 beses sa isang araw. Madali lang yan, pinapangako ko yan sa inyo. Makahanap ko ng tiyempo mamaya, makumpleto to. Nasa mga 60% na yung plano ko. Hindi ko lang muna sasabihin, no, dahil di ko alam kung sino ang gumawa sa kanya ng ganyan. Kaya sana ipagdasal nyo ako, ipagdasal nyo si Kuya Buds at lahat ng kasamahan po natin. Nawa ay bulagin ang mata ng mga kalaban tol. Ayan, nais ko lang pong isingit ito tol, kung kayo ay bago sa video ko, kung kayo po ay nagdadalawang isip na maniwala, wala pa akong magagawa doon. Kasi itong video ko, wala pong pilitan. Kung sino yung maniniwala, sila ang may alam. Lamang ang may alam. Kaya salamat po sa inyong lahat. Sana po ay inyong ikalat itong video na to, at lagi niyo po kaming subaybayan, dahil ang ginagawa lang po namin ay kabutihan. So mahirap man namin makuha ang 100% attention po ninyo, ang akin lang po, sa amin lang ay isang panonood lang po ninyo at isang share tol. Malaking tulong na po yan sa amin, at pangako ko po, lalo pa namin gagalingan, lalo pa namin pagbubutihan yung mga ginagawa namin. Tandaan nyo, mahal na mahal ko po kayo ha. So kung nagplano ako mag live mamaya tol, kung may signal na madadaanan, dahil nagtry ako nag live dito ngayon, walang signal dito tol. So gagawin ko sana itong paliwanag na to sa live, pero dahil walang video dito, natapat kami sa ni Buds, sa kanyang pinaghintuan na walang signal. Alangan naman, uutusan ko siya na doon na tayo sa unahan, hindi ko nga siya makausap. So sa mga bagong pasok na naman, sa mga nag-i-skip ng video, kasi merong ibang manonood tol na hindi na dumadaan sa umpisa, parang i-forward ba, kaya hindi na naiintindihan masyado yung kung ano yung mga nangyayari sa video, kung anong punot dulo. Kaya sana ako ay humingi sa inyo ng kunting panahon upang bigyan ng
time yung mga video natin para talaga maintindihan ng mabuti. Aray ko.